Ang kasaysayan ng industriya ng konstruksyon at retail sa Pilipinas ay hindi makukumpleto kung hindi babanggitin ang kontribusyon ng Wilcon Depot Incorporated na kasalukuyang kinikilala bilang nangungunang kumpanya sa pagbebenta ng mga kagamitang pambahay at pangkumpuni. Ang kumpanyang ito ay nagmula sa isang napakapayak na simula na kalaunan ay nagbago sa mukha ng mga lokal na komersyo sa pamamagitan ng pagpapakilala ng makabagong sistema ng pamimili. Sa loob ng maraming dekada, nagawa nitong mapanatili ang tiwala ng mga arkitekto, inhinyero, kontratista at mga ordinaryong may-ari ng bahay dahil sa malawak na seleksyon ng mga produkto at dekalidad na serbisyo. Ang pagunlad nito ay salamin ng sipag at tamang estratehiya sa negosyo na nagbigay daan upang lumawak ang operasyon nito mula sa isang maliit na unit patungo sa isang pampublikong korporasyon na may malaking ambag sa ekonomiya ng bansa. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng tatak na ito ay nagbibigay ng mahalagang aral sa pagnenegosyo, pamamahala at pagpapanatili ng liderato sa isang napakatinding kompetisyon sa lokal na merkado. Nagsimula ang lahat noong taong 1977 nang buksan ng Wilcon Builders Supply. Ang unang sangay nito ay isang maliit na tindahan ng hardware na may sukat lamang ng 60 square meters na matatagpuan sa kahabaan ng Quezon Avenue sa Quezon City. Ang ideya at puhunan sa likod ng negosyong ito ay nagmula sa founder nito na si William T. Bello, isang mechanical engineering graduate mula sa University of Santo Tomas. Pinili ni William na lumayo sa tradisyonal na sentro ng hardware sa Binondo upang magtayo ng sarili niyang pangalan sa ibang lokasyon. Sa simula, ang maliit na tindahan ay nagbebenta lamang ng mga lokal na tatak ng semento, tiles, mga kagamitang tubo, produktong elektrikal at iba't ibang kagamitang pangkamay. Sa pamamagitan ng personal na pangangasiwa at pagtuon sa mga pangailangan ng mga mamimili, dahan-dahang nakilalang tindahan sa kanilang lugar at unti-unting nakakuha ng tapat na kliyente. Ayon sa opisyal na ulat ng kumpanya na matatagpuan sa Investor Relations Portal ng Wilcon Depot, ang maayos na pamamahala sa pananalapi at ang direktang pakikipag-ugnayan sa mga supplier ang naging susi upang makaligtas ang maliit na hardware sa mga krisis pang-ekonomiya noong dekada 80 at 90. Ang malaking pagbabago sa modelo ng negosyo ay naganap noong taong 2003 nang ipakilala ng pamamahala ang konsepto ng Wilcon Depot. Ito ang naghudyat ng paglipat mula sa tradisyonal na counter-type hardware patungo sa isang malaki at modernong one-stop shop na may air-conditioned na pasilidad. Ang unang depot format ay tinayo upang bigyan ng mga mamimili ng kakaibang karanasan kung saan maaari nilang makita, mahawakan at mapili ng malayang mga produkto sa isang malawak na espasyo. Noong 17 ng Disyembre 2015, ang kumpanya ay formal na naitala bilang Wilcon Depot Incorporated upang ihanda ang korporasyon sa mas malaking pagpapalawak ng operasyon. Opisyal na sinimulan ang bagong trading operations nito noong 1 ng Abril 2016, bit-bit ng lahat ng retail assets mula sa naunang korporasyon. Ang estratehiyang ito ay nagbunga ng mas mabilis na pagbubukas ng mga sakay sa iba't ibang lalawigan sa labas ng Metro Manila, kabilang ang Luzon, Visayas at Mindanao. Noong 31 ng Marso 2017, matagumpay na pumasok sa Philippine Stock Exchange ang kumpanya sa ilalim ng ticker symbol na WLCON, kung saan nakalikom ito ng humigit kumulang 7 billion pesos na ginamit upang pondohan ang agresibong pagtatayo ng mga bagong gusali at bodega sa buong kapuluan. Maraming dahilan kung bakit mabilis na sumikat at naging paborito ng publiko ang Wilcon Depot sa buong bansa. Binago kasi nito ang karanasan sa pamimili ng mga materyales sa pagtatayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng komportable, malinis at maliwanag na kapaligiran na malayo sa madilim at mainit na tradisyonal na hardware. Ang pagkakaroon ng malawak na paradahan at organisadong pagkakahati ng mga produkto ay umakit maging sa mga kababaihan at pamilya na nagnanais na mag-ayos ng kanilang mga tahanan. Bukod dito, nagpatupad ang kumpanya ng agresibong kampanya sa marketing sa telebisyon, radyo at digital media gamit ang mga kilalang personalidad bilang mga endorser upang mas mapalapit sa masa. Ang kanilang slogan na nagbibigay din sa pagbuo ng malalaking ideya para sa tahanan ay tumatak sa isipan ng mga Pilipino. Nagalok din sila ng mga serbisyong tulad ng libreng interior design consultation sa loob ng kanilang mga malalaking tindahan at disenyo gamit ng computer software na nagbigay ng malaking dagdag sa halaga para sa mga customers na walang sapat na kaalaman sa arkitektura. Ang pangunahing dahilan kung bakit nananatiling nangungunang Wilcon Depot sa Pilipinas ay ang kanilang natatanging estratehiya sa paghawak ng mga produkto at kontrol ng supply. Silang may pinakamalawak na portfolio ng mga eksklusibo at in-house brands tulad ng Posay para sa mga sanitary wares, Ruby para sa mga kagamitang pangkusina at Basil para sa mga tile na nagpapahintulot sa kanila na magtakda ng mas mataas na profit margin kumpara sa mga kakumpetensya. Ang kumpanya ay nagpapatakbo sa dalawang magkaibang format, ang malaking depot store na may sukat na higit sa 9,000 square meters para sa malalaking proyekto at ang Home Essential Stores na isang community-based format
para sa mga residential na lugar. Ayon sa pagsusuri ng Simply Wall Street, ang kanilang pinansyal na katatagan ay pinatitibay ng kawalan ng mabibigat na tradisyonal na utang sa bangko dahil pinipili nilang magrenta ng mga lupain sa pamamagitan ng pangmatagalang lease agreements na nagpapababa sa panganib ng pagkalugi sa panahon ng krisis. Ang malawak na logistics network at mga estratehikong lokasyon ng bodega ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na mag-supply ng mga materyales ng mas mabilis at mas mura kaysa sa iba pang mga retail chain sa bansa. Alam mo ba na ang founder ng Wilcon Depot na si William Bello ay hindi lamang isang matagumpay na negosyante sa larangan ng hardware, kundi siya rin ang may-ari ng isa sa mga pinakamalaking crocodile farm sa buong Pilipinas. Nagsimula ang kakaibang negosyong ito noong taong 1989 nang bumili siya ng mga buhaya upang kainin ng mga labis na manok mula sa kanyang poultry business na nagpapakain naman sa kanyang mga manggagawa. Sa kasalukuyan, ang kanyang mga sakahan na matatagpuan sa Rizal at Bulacan ay naglalaman ng libu-libong mga buhaya. Ang balat ng mga buhayang ito illegal na ipinagbibili at iniluluwas sa ibang bansa upang gamitin ng mga mamahaling luxury brands tulad ng Louis Vuitton at Hermes para sa kanilang mga bag at sapatos. Ang karne naman ng buhay ay pinoproseso upang gawing pagkain tulad ng sisig at sausage na ibinebenta sa lokal na merkado. Sa kabila ng tagumpay, hindi rin nakaligtas ang Wilcon Depot sa ilang mga issue at kontrobersya na sumubok sa katatagan ng kanilang korporasyon. Isang kapansin-pansing usapin ang kinaharap ng kumpanya hinggil sa mga reklamo ng ilang labor groups patungkol sa kontraktualisasyon at mga kondisyon sa paggawa ng mga contractual employee at promo merchandiser na idinadaing ng mga ikatlong partido o third-party agencies. Bagaman direktang pinabulaanan ng pamamahala ang anumang paglabag sa batas sa paggawa, ang mga ganitong uri ng issue ay nagdulot ng pansamantalang negatibong reaksyon sa social media mula sa mga tagapagtaguyod ng karapatan ng mga manggagawa. Sa aspeto naman ng pamumuhunan, nakaranas din ang kumpanya ng pambabatikos mula sa mga minoryang shareholder noong mga nakarang taon dahil sa pagbaba ng presyo ng kanilang stock sa merkado. Noong taong 2023, bumagsak ang halaga ng kanilang shares ng may 22% dahil sa hindi naabot na kita o weak earnings na nagmula sa mataas na inflation at paghina ng demand sa pagpapagawa ng bahay, na nagdulot ng pagkabahala sa mga mamumuhunan sa Philippine Stock Exchange. Ang kasalukuyang kalagayan ng Wilcon Depot sa merkado ng Pilipinas ngayong 2026 ay nagpapakita ng katatagan sa gitna ng mga hamong pang-ekonomiya at pagbabago sa ugali ng mga mamimili. Batay sa pinakahuling ulat ng pananalapi para sa buong taon ng 2025 na inilabas noong Marso 2026, ang net sales ng kumpanya ay umakyat ng 3.7% na umabot sa 35.44 billion pesos kumpara sa naunang taon. Gayunpaman, ang kanilang net income o kabuang kita ay nagtala ng bahagyang pagbaba ng 3.3% patungong 2.45 billion pesos dahil sa pagtaas ng mga gastusin sa operasyon at operating expenses at inflation. Upang labanan ang pagbaba ng kita, ang pamamahala na pinamumuno ng President at CEO na si Lorraine Bello Cinco Chan at SEVP COO Rosemary Bosch Ong ay nagsagawa ng stratehikong recalibration sa kanilang operasyon. Kabilang sa mga hakbang na ito ang pagbabago sa in-store organizational structure, pagpapabuti ng marketing plans at ang pagsasayos ng store layouts upang mas maging kaakit-akit sa mga mamimili. Upang mapanatili ang kanilang dominasyon, mas pinalawak pa ng kumpanya ang kanilang makabagong konsepto ng maliliit na tindahan na kung tawagin ay Do It Wilcon o DIW format. Ang mga tindahang ito ay mas maliit kumpara sa tradisyonal na depot at itinatalaga sa loob ng mga subdivision at residential communities upang mas madaling maabot ng mga tao ang kanilang mga pangailangan nang hindi na kailangan bumiyahe ng malayo. Ayon sa pahayag ng mga opisyal ng kumpanya sa kanilang annual stockholders meeting, ang DIW format ay nangangailangan ng mas mababang kapital ngunit nagbibigay ng mas mabilis na return on investment. Target ng kumpanya na magbukas ng hanggang 8 pang bagong sangay ngayong 2026 upang mas mapalapit sa kanilang layunin na magkaroon ng mas malawak na presensya sa bansa. Sa pagtatapos ng pagpapakita ng kasaysayan at kasalukuyang takbo ng Wilcon Depot, malinaw na ang kumpanyang ito ay naging isang mahalagang institusyon sa lipunang Pilipino. Ang paglipat mula sa isang simpleng hardware patungo sa isang higanteng retail chain ay patunay na ang tamang pananaw, makabagong strategiya at pagbagay sa teknolohiya ay susi sa pangmatagalang tagumpay. Sa kabila ng mga suliranin sa ekonomiya, pagtaas ng mga gastusin at mahigpit na kompetisyon mula sa mga lokal at dayuhang tatak, nagagawa pa rin ang korporasyon na panatilihin ang kanilang posisyon bilang leader sa merkado sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga bagong format ng tindahan at pagsasaayos ng kanilang panloob na pamamahala. Ang kwento ng Wilcon Depot ay patuloy na magsisilbing isang magandang halimbawa ng lokal na industriya na nagpapakita kung paano ang isang lokal na ideya ay maaaring lumago at magbago sa buhay ng milyong-milyong mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng matibay na pundasyon para sa kanilang mga pangarap na tahanan. Habang patuloy na umunlad ang infrastruktura at sektor ng pabahay sa Pilipinas, ang Wilcon Depot ay inaasahang mananatiling kasama ng bawat Pilipino sa pagbuo
pagpapaganda at pagpapanatili ng mga struktura na nagbibigay kanlungan sa pamilyang Pilipino. Bitbit ang legasya ng sipag at katapatan sa serbisyo na sinimula ng kanilang tagapagtatag.